pagbibitiw. Napahanga si dating unang ginang at ngayon Kongresista Imelda Marcos sa sona ni Pangulong Noynoy Aquino. Para naman sa ilan, maahanga ang mga pagbubunyag ni Pinoy. Pero hindi naman daw malinaw kung ano talaga ang kanyang mga plano. Nakatutok si Steve Dailisa. Na mayroong nagnanasang hindi palaban ngunit kulang. Ito ang naging diskusyon ng mga taga-UP College of Law tungkol sa sona ni Pangulong Noynoy Aquino. Tingin ni UP College of Law Professor Florin Hilbay, pinangatawanan ni Aquino ang kanyang campaign slogan na kung walang korap, walang mahirap sa kanyang unang sona, kaya marahil halos napuno ng expose ang kanyang talumpati. We should try to look at the speech of the president in terms of whether or not he wanted to spend some political capital. Ilang mambabatas sa Kamara naging katuwang ng mga estudyante sa paghihimay ng sona ni Pinoy. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raymond Palatino, maanghang daw ang mga expose ni Aquino. Pero narinig na nila dati ang kanyang mga inilatag na programa. At hindi rin daw malinaw kung ano eksakto ang kanyang mga plano. What did the President mean when he complained that power is sold cheaply by Napocor and that MRT fares are too low? Does he intend to raise these prices soon? Ang minsang itinuring na mahigpit na kalaban ng pamilya Aquino na si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos napahanga sa sona ni Aquino. He was very sincere and I like the theme saying, ang aking boss ay ang tao. That for me is enough. Kumpiyansa naman ng People Management Association of the Philippines o PMAP na mas magiging maganda ang relasyon ng public at private organizations sa Administrasyong Aquino. Katunayan kabilang daw ito sa proposal nila sa Pangulo para sa kanyang first 100 days. Mga best practices sa private po pwede naming ibigay sa national government. At yung mga best practices naman ng national government po pwedeng ipahiram sa private sector. The private sector as a whole really contributes to making Philippines a better country to live in. Pero kung si Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal ang tatanungin, dapat daw abangan kung paano isa sa katuparan ni Aquino ang kanyang mga plano. It's full of hope, no? Because of what has been uttered by the President, but we will see whether it will be implemented, everything that was said. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sin. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Totoo namang kahanga-hanga mga taong kahit may kapansanan, pursigido pa rin umunlad sa buhay. Kaya bilang pakikiisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, ang GMA Kapuso Foundation ay may munting regalo sa ilan nating kababayang may kapansanan. Sabi ko ng Milord, kalating katawan lang kukunin ko sa'yo. Pero yung isip ko, puso ko nandyan pa rin. 4 na taon na nakakalipas, nabalian ng spinal cord si Jessie matapos mahulog mula sa isang gusali kung saan siya nagtatrabaho bilang construction worker. Mahigit 1 taon siyang nakaratay sa kama. Hirap po eh. Hindi po ako makagalaw eh. Mas gusto ko pa po na mamatay na ako. Na gusto ko matuluyan na ako dahil wala na. Hindi ako makalakad. Yung iniisip ko, paano na kayang buhay ko? Wala naman akong pamilya ko. Iniwan na ako. Dito sa bahay pangarap, unti-unting nagkakulay ang kanyang buhay dahil sa pagpipinta. Isa lang ang hiling ni Jessie, bagong wheelchair. Mas feeling ko, mas tatalunin ko pa yung normal. Walang kamay, walang paa. Subalit sa kabila ng kakulangan, pinatunayan ni Josie D na normal pa rin ang kanyang buhay. Nagwawalis, nagpupunas ng sahig, nagsusulat, nagte-text, nagme-makeup, nagbubunot ng kilay, sumasayaw, umiinom ng tubig mag-isa at napahanga kami kung paano siya kumain. Nakapagtapos ng high school si Josie D at nais niyang pumasok sa kolehiyo. Minsan pag nasa balkonahe, nakikita ko po yung mga bata naglalaro minsan.
Sabi ko sana ako rin nakakaganyan nakakapaglaro, di ba? Espesyal ang araw na ito para kay Jessie at kay Josie D at iba pang may kapansanan dahil ang kanilang hiling na bagong wheelchair aming tinupad. Papasalamat po kay Tita Mel na magandang punlob na nagbigay po sa amin sa mga may hirap na magbigay po ng wheelchair. Gamitin ko po ito sa pang-araw-araw na gawain ko po. Makakalabas na rin po ako ng bahay. Sana nga makatulong ang mga wheelchair na yan para gumaan ang inyong buhay. Samantala, maraming salamat sa NKD International Trading Corporation na silang po ang nag-donate ng mga wheelchair at sa 7-Eleven sa pamahagi ng tulong sa ating mga beneficiaries. Samantala, sa mga nais mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Eroplano bumagsak sa Pakistan. Mahigit 150 patay. Yung isiniwalat sa SONA na umano'y manumalyang paggamit ng tinatawag na road users tax, itinitalye ng DPWH. Pinky Aquino Abellada nagkwento tungkol sa pinagdadaan ng problema ng kanyang kapatid na si Chris. Walang patid ang pagdaloy ng mga balita dito sa 24 Oras.